first offering. Kasi ngayon, bakit hindi natin ginagawa na yun? Hindi natin ina-apply yun. Alam mo na yan. First offering, ano po? Yan po yung pag-aalay. Yan, ng tupa bilang kapalit ng mga kasalanan ng mga Israelita noon. Ano po? Yung po yung natapos mga kapatid, kung si Kristo ay napako sa krus. Siya po yung kahuli-hulihang tupa na itinubos sa ating mga kasalanan. Siya po yung kahuli-hulihan. So, nung siya po yung napako sa krus, ano po, sabi po niya, nabagit din po ng Panginoon doon, ay, it is finished. Ano po? And after that, nahati po ang division mula sa holy place, sa banal na dako, at kabanal-banalang dako, na nagpapakita po mga kapatid, ano po, na si Kristo na, ano po, yung kauli-ulihang tupa na iaalay, at siya na rin po yung tutubos sa ating kasalanan. Ngayon, ay wala na po si ngayon ganoon. Ano po, nung namatay si Kristo. At ang mas katanggap-tanggap ngayon ay yung ating tuwirang paglapit sa Panginoon. Ano po? Yung personal mong relationship sa Panginoon. Kung may kasalanan po tayo, hindi mo na kailangan mag-alay ng tupa. Diba? Baka sabihin pa sa inyo, kung anong kulto ka. Patay ka ng tupa. Diba? Mag-ano ka. May handaan ba dyan? Baka sabihin sa atin, may birthday ba dyan? Ano po? Hindi. Humingi kasi ako ng tawad sa Panginoon, kaya ako nagpapatay ng tupa. Baka, tapos mag-birth ka, no? Ng offering. Hindi na po ngayon ganoon, mga kapatid, ha? Ngayon po, ang design ng Panginoon ngayon ay ang tuwirang paglapit sa Kanya. Ano po? Kung may kasalanan, hihingi natin ng tawad. Ano po? Tuwiran yung talagang tunay na panghingi ng tawad sa Panginoon. Kung may kahilingan ka, ganun din. Ano po? Kaya minsan, yung mga practice na mali sa ibang mga tao, ano po, na sa iba kino-confess ang kasalanan, di ba? Sa iba kino-confess na ako'y nagkasala, sabihin sa'yo, ito ay panalangin mo. It is not the design ng Panginoon, ano po, sa ganon. Ang design po ng Panginoon ngayon ay tuwiran. Personal relationship, kayong dalawa lang, ano po, ng Panginoon. So yun po, brother, nasagot ba? So dito tayo Bakit po may communion service ngayon na napako naman siya? Iba naman yan. Foot washing. Yes. Iba Bakit naman. ina-apply natin ngayon? Communion service na. Ano? Napako na siya ng cross. Yan. So, kasi nga, wala nang burnt offering. Hindi na dapat gayahin. Ba't may foot washing naman? Kasi parang ginagawa din naman natin yung ginawa ng Panginoon, di ba? Astronomic, ba't may foot washing? Regarding sa foot washing na ginagawa natin, si Kristo namatay po sa atin. Yung utos ng Panginoon sa isang pagpaalala. Pagpapaalala sa atin. Gawin mo ito bilang alaala sa akin. Ibig sabihin, merong Kristo na namatay sa akin para sa'yo. Ginagawa mo yon bilang isang paalala ng Panginoon. Ginagawa may namatay para sa akin. Kasi yung nagbayad ng buhay. Ginagawa natin yung pagpuput washing, yung pagkain ng tinapay at walang libaduran tsaka yung grape juice. Isang pag-alaala mo kapatid sa ginawa ng Panginoon sa iyo na merong namatay para sa iyo. Naunawaan mo. Hindi ka kind of worship. Yeah, it's a kind of worship. Oh, kind of worship yon. Ginagawa natin yon kasi inaalala natin. Once na lagi kang nakikipag-communication sa Panginoon, worship yon. Even prayer. Okay, thank you. Worship. Salamat, Brother Pastor Ronnie Victor po. At mga kapatid, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi ka nag-foot wash, isang dahilan niya para hindi ka maligtas. Ano po? Kasi, di ba sabi ng Panginoon kay Pedro, unless nagawin ko sa ito, ay wala kang bahagi sa langit. Ano po? Kasi yan nga po ay isang uri ng pagsamba at pag-alaala sa Panginoon. Di ba ba? Tanong ko po. Okay, Brother John. Dagdag ko lang doon sa kasi ngayon kasi maraming nalilito pagdating doon sa maraming nagdadahilan o nagdadahilan tungkol sa Israel at saka yung panahon natin ngayon. Nung time naman na yun, sabihin naman nila, hindi, nung time pa yun ng Israel kay Moises. Gusto ko lang tingnan natin na yung time ng Jerusalem kapag sila ay gumagawa ng ritual, yun ay napakaraming samot-saring mga ritual. Na kung titingnan natin yung kanilang sitwasyon noon, kung sa ating panahon siguro, kung tayo yung panahon na yun, baka magreklamo din tayo. Napagkasimuligo mga
tayong pagkakatayo palagi. Lalo na yung dakilang sacerdote, lalo pa ang pagbiwisik ng dugo. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, nakakaawa palagi ang kalagayan ng mga Leviticus na siyang naging sacerdote. Ngayon, kung titingnan natin sa panahon ngayon, tayo ba ngayon ay nagwiwisik pa ng dugo yung ating mga pastor, kung tawagin natin, o yung ating mga sacerdote? May sacerdote pa ba tayo na ngayon na pumapasok sa banal na dako o kabanal-banal na dako sa taon-taon ay pumapasok ang isang sacerdote? Kaya nga, yung pagkamatay ng ating Panginoon ay natapos na yung pagpasok dun sa kabanal-banal na dako na yun. Nawala na yun, nabuksan na, nakita na ng lahat yun, open. Ano pa ang magiging handog? Sapagkat nasuway na yung banal na utos ng Panginoon, yung banal na kalooban ng Panginoon, nasuway na ng tao. No? Kaya kinakailangan na talaga tayo, hanggang sa panahon ngayon, kumbaga ang dugo ng ating Panginoon, nung siya ang mabuhos, naging katubusan maging sa ating mga hintil. Yung magpasawalang hanggan na yun, nung wala nang katapusan yung katubusan, hindi na kinakailangan na, ay nagkasala ako ngayon, kailangan ko magkatay ng dugo tapos iwisik. Ginagawa pa yan yung mga kapatid, siya nagtatayo ng mga building. So ngayon, kung titingnan natin ngayon, sapat na nakabayaran ng ating lahat ng kasalanan yung dugo ng ating Panginoon. Dahil sinasabi po dyan, ang utos ay banal, kinakailangan, ang makakapagbayan ay banal. Ang totoo lang doon, programa lang yon nung mga Israel noong araw na itinuturo talagang maingat. Pero ang tunay na katubusan o nakaganapan talaga noon, yung dugo talaga ng ating Panginoon. Kaya pasalamat tayo ngayon, wala nang mga ritual. Paniniwalaan na lang natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Yung foot washing, yun ang sinasabi ng Panginoon na, malibang gawin ninyo ito na mag-foot washing kayo. Palaging yung kanyang turo nung nabubuhay siya, nangangaral siya, bago siya mamatay. Palaging ganun yung ating isa sa buhay na itinuro doon sa kanyang mga apostoles. Kaya kung pakikinggan natin yung mga apostoles, mamumuhay tayo ng kagaya ng itinuro. Salamat, Brother Julie. Kayo po ba yan dito pa? Hindi bang isipan na dito pa? Ha? Okay. So, ganyan po yung mga ingay, kasama yan sa pagsamba natin sa Panginoon. Salamat sa point ni Brother Julie. Yung di ba yung self-centered worship? Okay. So kapag pupunta ako ng church, tapos gusto ko nga lang, dahil gusto ko lang, ibig sabihin nun, yung pagsamba mo, hindi na katanggap-tanggap sa Diyos. So dapat pag magsusupa pala tayo, yung mga bagay na naiisip natin, dapat iniiwan na natin. Kumbaga, nakafocus lang, nakaset lang ang mind natin sa ating Panginoon. So ganun. So mali pala yung pupunta pala tayo ng church, tapos may sarili pala tayong business na pupuntahan sa loob ng simbahan. So mali pala ito. So dapat yung business na pupuntahan mo, ito ay talagang may kinalaban sa pagpuli lang sa ating Panginoon. So, may tanong ka ba? May tanong ka doon? I think naman, paano naman daw kung sinasabi nga natin ang church is a healing place din para sa atin, sa mga mananampalataya. Kaya lang, pagpunta mo ng church, nandun naman yung isang tao talagang pakikita mo siya, nilipin mo yung mga makakaisip ka ng kasalanan. So, ang gagawin mo, pupunta ka na ng ibang church. Mag-church hopping ka na, parang gano'n. So, okay lang din ba kaya sa ating Panginoon Diyos? Okay. Ano yung tanong? Brother Dan, nakuha po natin. Kasi nga kanina, po doon sa mga bagong kapatid natin na dumating, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon ang self-centered worship. Yan. So dapat pagpasok sa simbahan, your thinking is all about God. Sa Panginoon. Lahat mo nang gagawin mo ay sa Panginoon at hindi po sa ating pasarili kagustuhan. Ito nga, may kapatid ka na hindi pa kayo nagkakayos. Marahil ay love triangle kayo. Hindi pa nag-settling issue nyo. At doing breakdown sa church, ayaw makita. So, pupunta ka sa Golden Acre kahit malayo. Huwag lang magsipa sa CAA. Kasi masama loob mo.
So, how to handle? Tama yan? Paano ba yung ganun situation? Hindi ba pag gano'n, na may, nawawalan ka na ng focus kay Oo. God? Sa kanya na lang. Oo, parang, ano ba yan eh? Ayaw mo kasi, yung purpose siguro ng tao nun, ayaw mo mawala ng focus sa araw ng Sabado. Kasi, Ayun, sige, gusto mo, ibalik talaga ang puri eh. Kasi gano'n naman nangyayari. Nakikita mo naman siya doon, nagpapaawit pa. Ano ba naaawit yan? Yan doon siya nagpapaawit. Diba? Eh, galit ka nga, diba? May ano ako May sagot ka, kuya? Baka ito may sagot eh. Ikaw ate, may sagot ka? brother, Sige, brother, sagot, brother. Ito yung pinagdaan natin ngayon about worship, di ba? Yung pagsamba sa Panginoon. Opo. Ngayon, ang Panginoon ay gumawa siya ng ika-6 na araw. At ang 7 araw ay Pahinga. pahinga niya. Ngayon, yun ang tanda natin sa kanya na pagsamba ng araw ng Sabat. Opo. Ngayon, sa araw-araw natin pamumuhay, maliban din sa Sabat na tayo sumasamba, mayroong mga ibang araw pa tayo na tayo kailangan pa rin tayo magsamba sa Panginoon. Oh, yes. So, ang tanong doon, sa anong pamamaraan na tayo sumamba sa Panginoon? Yung pagsamba ba natin sa Panginoon ay tama ba yung ating ginagawa? Kasi may mga pagsamba kasi tayo na nasa isip natin na tama yung ating ginagawa. Pero subalit, nalinis na pala tayo dun sa pagsamba sa Panginoon. So, ang tanong ko doon, anong pamamaraan na tayo sumamba sa Panginoon? Tayo nang karapat-dapat sa Kanya. At anong oras tayo sumamba sa Kanya? Sa araw ba o sa gabi? Okay. So before that, ihang natin, kay Dan muna ha. Balikan natin. Yan, yung tanong ni brother. Pangalan mo po? Ernie. Ernie. Ernie, brother Ernie. Sige kay Dan, ano po? Dapat kung gano'n na naramdaman mo, yung kay Dan, sa ganung situation, kung gano'n yung, may gano'n kayong situation, may gano'n kayong case, hindi man love triangle yan, pero gano'n ang nararamdaman mo, ano po? Problema mo yan, kapatid. Ano po? Yan. Hindi problema ng isang kapatid yan. Kasi siya, ano po, kumbaga, pasanin mo yan, hindi niya pasanin yan. Ano po? What I mean, yan po ang dapat i-surrender sa Panginoon. Kaya kanina, total obedience, submission, and surrender, yun po yung kailangan ng isang mananampalataya. Ano po? Kaya kapag i-surrender mo yan sa Panginoon, yung galit mo yan, ano po, kapag i-surrender mo sa Kanya, total. So, di half, total. So, kapag totally surrender mo sa Panginoon yung galit mo, kasi tumikisimpaka sa simbahan na yun, nakikita mo siya, nakawala yung espiritu sa'yo, ano po, yan po yung panawagan sa atin ngayon, total surrender ng ating galit sa Panginoon, para maging katanggap-tanggap yung worship niya. Ba't kaya niligisimba sa church na yun? Nakikita mo siya, di ba? Mawawala ba yung galit mo pag nagpunta ka sa ibang church? Hindi naman, di ba? Pag nagpunta ka ng US, doon ka magsimba. Doon pa rin naman yung galit mo, di ba? Hindi mawawala. Baka layo-layo ka talaga. Diba? Nag-asawa na sila, yun pa rin yung galit mo. So yung galit na yan, mga kapatid, kapag hindi natin isunurrender sa Panginoon, nandiyan pa rin yan. Kahit saan ka magpuntang simbahan, ano po, basta dala-dala po natin yan sa puso natin yan, heart attack ka. No? Heart attack, bypass. Ano po? Stress ka talaga. Kaya nga po, yan ang panawagan sa atin. Ano po? Sarili mo pong kargado yan. Ano po, ang panawagan ng Panginoon dyan, ano po, na come to me, those who are heavy laden, and I will give you rest. Ano po? Isurrender mo sa Panginoon. At bayaan mo siyang magpahilom ng sugat mo. Ano, wag mo natin dalhin yung kimit. Ano po? Yun ang panawagan dyan. Para ma-solve yung problema natin sa ganyan. It's your call. Yan po yung inyong burden. Yan po yung kailangan mong cross na dalahin, pasanin at sumunod kay Kristo. Kung ganyan po yung naramdaman natin. Ang bottom line, anong point dyan, ano po, kailangan i-surrender yan sa Panginoon. Pag tayo mag-worship, ay talagang 100% total surrender ang puso mo sa Panginoon. Ano po? Okay na ba yun, Dan? Kay Brother Ernie naman, yan, Brother Ernie, sino gusto sumagot doon? Ano bang oras? Araw ba o gabi ako sasamba sa Panginoon? Ano bang araw? Ano bang oras? Ano bang pagkakataon? Ano po? Yung pagsamba sa Panginoon. Brother Julie. Tama ba yung tanong, di ba? Kasi ang sagot ko doon sa ganung tanong ay, balikan lang po natin yung sinalita ng Panginoon na sambahin natin siya ng buong puso, lakas, pag-ibig, pag-iwa. So doon po pasok na pasok yung tanong ni Brother Edwin na yun ang tamang pagsamba natin sa Kanya na wala tayong ilalagay sa ating sarili. Huwag
natin bigyan ng bahagi ang ating sarili para tayo ay itaas natin yung sarili natin, kundi balikan natin palagi yung sinasalita ng Panginoon na sambahin niyo ako ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, so, dapat maintindihan natin yun. Walang ibang bagay na papasok sa ating pag-iisip, kundi yung kanya sinilita sa atin. Wala. Salamat po. Sino ba po may sagot? Okay, last question na yun. Gusto? Hindi mo sagutin? Ano ba daw tamang oras? Umaga, hapon, gabi, magsamba? Kasi po, yung araw ng Sabat na ibibigay sa atin ng Diyos. Papansinin po, alam po natin yung paglikha ng Diyos kung paano yung araw. Mula sa paglubog hanggang sa paglulubog, yun yung araw na, yung ikapitong araw na yun, banal yun, mula nang lumubog. So, ibig sabihin, hindi lamang, yung ginagawa po nating worship na ganito, hindi po ibig sabihin nun, mali ito. Kasi hindi ito sinabi, baka inisipin natin, mismong galing sa Diyos dapat. Yung bang naiisip natin kapatid, na dapat galing mismo sa Diyos, yung oras? Hindi naman. So, ibig sabihin, yung ating ginagawang pagsamba na ito, hindi naman ito mali. Yung ginagawa natin sa gabi na vesper, hindi yun mali. Paganda yun. Ang mahalaga dito, ay yung pagsunod natin sa Diyos. Yun ang mahalaga rito, kapatid. Hindi sa kung anong oras, oo, natin, tama ang oras natin, oo, magandang ginagawa natin programa, pero yung pagsunod natin sa Diyos ay wala naman sa atin, it's useless. Ang mahalaga dito ay yung pagsunod. Kasi willing tayo maging detailed eh. Kaso baka maging legalist tayo, gaya ng mga Pariseo. Kasi dahil sa iniisip nila, dahil sa kanilang kamalian ng una, kaya sila napaparusahan. Hindi ganon. Dahil sa pagpili natin, mga kapatid, ang mahalaga dito yung obedience, yung pagsunod natin sa Diyos. Yung pagsamba natin sa Diyos, hindi dahil sa emosyon, na-bless ako. No. Ang pagsamba ay yung mula sa puso lang talaga natin. Isipan kung paano natin pinofocus ang isipan natin. Or tatabi natin, pinag-uusapan natin ay basketball o anuman, boxing o anumang kagustuhan lang natin pag-usapan. Chika-chika sa katabi, di ba? Hindi naluluwal natin ang Panginoon. Isang bagay, yung pagsunod, makikita yon sa buhay natin. Yun lang po yun. Nasagot po ba? Kulang. Nasagot po ba? Kulang. Wait lang, baka hindi nasagot eh, mahirap. So mga kapatid, napakaganda po ng ating lesson discussion. Ano po? Marami tayong tutunan, daming tanong, sagot, tapos nakita natin yung ating kahinaan, nakita natin kung tayo mag-a-adjust, ano po? Nakita natin yung kakulangan sa atin, at tinanggap natin ngayong umaga na ang meron talaga mga mananampalataya at marami isa tayo sa mga yon na sumasamba ngunit hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po? At parang rin lang, pupunta tayo sa church, may service at uuwi, ano po, na wala pong nabago sa atin. To close this lesson, sa ating pong conclusion, ay babasahin ko po ito sa Friday. God has pronounced curse upon those who depart from His commandments and put no difference between common and holy things. Mga kapatid, ang curse ay ibinigay na ng Panginoon doon sa mga taong humihiwalay, ano po, sa kanyang utos na ang pagsamba ay banal, ano po, ang pagsamba ay sa Panginoon lamang at walang pagkakaiba doon sa common at holy things. At ang pagsamba ay isang banal na bagay sa Panginoon. Nawa ngayong umaga, habang tayo po ay na-realize natin yung ating kamalian, kakulangan sa atin, ay ipanalangin po natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng puso, bigyan po tayo na karakter, na tuwiran at buong pagsamba sa Panginoon habang tayo po ay namumuhay sa mundong ito. So, salamat po sa inyong pakikinig at happy Sabbath. Isa na namang next part niya. Closing song.